Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Welcome back sa ating channel para sa isang minuto na naman na ating talakayan at reaksyon sa mga pangyayari ngayon sa Pilipinas. Well, napakagandang balita nito. Merong 8 congressman na tinatawag na contractors. Mga congressman na may sariling construction company. Isa dito ngayon ay congressman dito sa aking lugar sa Surigao del Norte. Buti nga sa iyo natamaan ka rin ng ICI dahil magnanakaw ka, hayop. Kaya ito, atin na panoorin ang balita courtesy ng The Billionario Channel. 8 contractor ang pinasasampulan na ng ICI sa Office of the Ombudsman. Sino-sino sila? Alamin sa agenda report ni Ian Maghanoy. Live mula sa Taguig. Ian, go ahead. Inky, 7 mga sitting congressman, kabilang na si pang-8 na, si former Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang inirekomendang kasuhan ng kasong kriminal ng Independent Commission for Infrastructure dahil sa kanilang direktang kaugnayan. Ayan, so yung Zaldico naman, yun yung pang-8, ay hindi na yun dapat kakasuhan, dapat bibitayin na yun. O susunogin kaya, di ba? Gagapusin ng itatali sa lunita, andin gatungan ng kahoy, andin silaban. At itong 7 naman, ito yung ikukulong ng habang buhay. Dahil sobrang pagnanakaw, bilyon-bilyon eh. Ay nako. Kaya itong isang congressman na taga sa amin, ay nako, ang yaman-yamanan yan ay gusto pang magpayaman. Ay grabe. Kaya ito nakarma, kasama sa kakasuhan ng ICI. Balik tayo sa Billionario Channel. Ayan na. Bukod kay ko, kabilang sa mga nais pakasuhan ni ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes ay sina CWS Party List Congressman Edwin Guardiola, Bulacan 2nd District Congresswoman Agustina Pancho, Surigao del Norte 1st District Congressman Francisco Matugas, Tarlac 3rd District Congressman Noel Rivera, Pusong Pinoy Party List Congressman Jeremy Nisay, Uswag Ilonggo Party List Congressman James Ang Jr. Ayun, dapat nga merong makulong talaga dito para magiging leksyon, di ba? Balikan natin yung congressman sa lugar namin Sana ba yun? Nawala siya. Matigas ba yun? Matugas Matigas. Ay imbestigahan na. Hindi lang imbestigahan, talagang kakasuhan na yan. Kasi matibay ang ebidensya na talagang gumagawa sila ng kabalbalan sa budget ng the flood control. Ginagamit yung pangalan ng flood control Kaya 8. Ayoko nang banggitin yung mga pangalan doon. Nakikita nyo naman. Talagang mga mga halang ang bituka kapag pera. So, 8 kontraktor kakasuhan ng ICI sa ombudsman. Siyempre ombudsman dahil ito yung mga public servant na nagnakaw, gumagawa ng sariling construction company para sila din yung kukuha ng award ng project Talagang mga hayop. Kaya ito nakakarma. O pakinggan natin itong si attorney ng ICI sa kanyang sasabihin. At mga kumpanyang naiuugnay sa mga ito. Ang FSCO Builder Supply ni Zaldico nakakuha ng 5.3 billion pesos worth of DPWH contracts sa Bicol Region, Metro Manila at Cebu from 2020 to 2025. FSCO lang yung nakalagay sa referral ng ICI. Hindi pa kasama yung Sunwest at High Tone na connected din sa mga na kung susumahin, aabot sa 100 bilyong piso yung nakubrang kontrata sa pamahalaan mula Ayan, so kaya pala nagpagawa to ng 5-story basement. Dahil 2016 ba yun to 2025 hanggang ngayon, ay 100 billion na pala ang nakulimbat nitong Zaldico. Hayop talaga na tao to. Kaya sabi ko kanina, dapat silaban sa luneta yan Itatali yan sa poste sa luneta, silaban gawing litson para yung pati kaluluwa niya masusunog. At baka si Satanas ay baka mapalitan nito sa impyerno Grabe talaga, 100 billion
100 billion, grabe sa ano lang, ilang taon ba yun? Wala pa yatang 10 taon ay nagkaroon na ng 100 billion eh. Kaya nga pala yung bahay niya sa Forbes Park ay dinisenyo niya na 5 palapag underground, 5 palapag yun para daw hindi masusunog yung pera kapag nasunog yung gusali. At isa pa doon, concealed yung 4 na palapag, isa lang yung ipapakita niya na basement. Pero yung 4 na basement underground ay mayroong secret passage yun. Mayroong concealed stairway, concealed entrance, at hindi yun makikita kapag may papasok doon. Talagang criminal mind itong si sabi ni Rimulya, itong si Saldico. Grabe. Ay matagal na pala yung Portugal citizen ng Portugal ito. At ang Portugal ay walang tinatawag na na treaty sa mga sa Interpol. Kaya hindi ma-extradite ito. Hindi ma-extradite kapag nandun sa Portugal. Protected siya sa batas ng Portugal. Kasi criminal mind eh. Ang Portugal ay taguan ng mga criminal mind na mga bilyonaryo. Okay, balik tayo sa Bilyonaryo Channel. Si Edwin Guardiola naman na una lang iniulat ng Bilyonaryo News Channel na nakakuha ng 30.1 billion pesos worth of DPWH contracts sa pamahalaan mula noong maupo siya sa Kongreso noong 2022. Kabilang sa mga kumpanyang nakapangalan sa kanyang pamilya ay yung Newington Builders, Laurel Development Corporation at ang S-Ang Construction and Trading. Si James Ang Jr. naman konektado raw sa IBC, International Grabe. Builders Corporation at Allencon Development Corporation. Sa aming initial research, nakakubra ng mahigit 37 billion pesos Ayan, worth 37 of billion, contracts ang IBC sa 70% Bicol yan region. ang agad kanilang tinapyas at 30% lang daw ayon kay Henry Alcantara ng DPWH. 30% lang yung igagawa ng project. 70% itatago nila yan pagati-atian ng mga buhaya. Kaya sa 37 billion, magkano na lang ba ang mapunta sa proyekto? Siguro nasa 10 billion na lang. 27 billion mapunta sa mga bulsa. Kaya kawawa ang Pilipinas. Kaya tayo binubuli ng China. Wala tayong mga barko eh. Walang gaanong eroplano, submarino. Yung pala pinagnanakaw lang nitong mga hayop. Okay, balik tayo sa Bilyonaryo Channel. Atin panoorin. Mula 2016 hanggang 2025. Una na rin siyang nabanggit sa affidavit ni former Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo, ang DPWH engineer na ipinahuli ni Congressman Leandro Leviste. Ayon kay Calalo, si Congressman ang daw ang nag-utos sa kanya na mangolekta ng kickback mula sa mga kontraktor sa Batangas. Samantala, naiuugnay naman si Congressman Nisay sa JVN Construction and Trading. Congressman Pancho sa CM Pancho Construction Incorporated, si Congressman Lara sa JLL Pulsar Construction Corporation, Ayun, si Congressman matugas Matugas dito yan Bumet sa Bricks amin. Development Nadali Corporation, ka rin ng ICI. Nadali ka rin tagal-tagal nang ginawa yan. At ngayon lang merong nagsumbong. At lahat ng itong 8 na to, kakasuhan na ng ICI. Meron makulong dyan, sigurado. Meron makulong. Okay, so tapusin na natin ang video. At si Congressman Rivero naman sa Tarlac 3G Construction and Development At si Congressman Rivero naman sa Tarlac 3G Construction and Development Corporation. Patuloy na bubusisiin ng Bilyonaryo News Channel Okay, ang mga so kumpanyang kadikit umano ng ito mga ang aking kongresista ito sa rekomendasyon mga dyan. susunod na araw. Sa Congress, which is ang Congress naman ang gumagawa ng batas, ay ipasan nyo na yung batas ng death penalty at bigyan nyo ng mabigat na parusa ang mga magnanakaw sa gobyerno. Lalo na itong matataas na opisyalis katulad ng congressman at senador. Yan yung patawan ng death penalty kapag nagnakaw ng humigit sa 10 milyon. Sabihin natin, merong nagnakaw ng 5 milyon lang, ay life sentence, pwede yun. Pero kapag more than 10 million, yan na yung death penalty. Yun na aking proposal. Sana marinig ng mga congressman. Hindi naman na nagnakaw ka ng 1 million ay kasama ka sa death penalty.
maliit lang yun eh. Kaya life sentence ka lang, di ba? Pero how about kapag ninakaw mo ay 10 billion or 100 billion, ang proposal ko dyan ay ilagay ka sa oven eh. Lulutuin ka, gawin kang pulbos. Yun ang maganda kasi masakit. Masakit yung lulutuin ka eh. Kaysa death penalty na yung injection. Walang sakit na maramdaman yun eh kasi makakatulog ka lang. O kaya firing squad kaya. Isang estado sa Amerika ay mayroong firing squad. Katulad niyan sa mga magnanakaw. Kaya walang nagnanakaw na congressman at senador sa Amerika dahil mayroong firing squad doon. Sana gayahin na ng Pilipinas. Ako'y magpaalam na mga Golden Boy. Maraming salamat. Merry Christmas sa lahat. And have a prosperous Golden New Year. Love and peace, not war. Hanggang sa muli. Paalam.